Word of caution, mga kapatid, bago ko pagpatuloy ang content sa video ito. Word of caution kasi baka ma-misunderstood ako at makatrigger ng reaction sa bawat panig, bawat grupo na tutukuyin ko ngayon. Pero bago yan, gusto kong i-express ang isang desire at manawagan. Tulungan natin ang ating presidente. Hindi man ako supporter ng kahit anong political party. Nakita ko lang ang ating division. Unahin ko itong mga Duterte. Ang hindi ko maintindihan, anong ikinagalit nila kay Bongbong. Maganda naman sa umpisa, ano? Ngayon kung may mga kahinaan si Bongbong, hindi siguro siya ang totally natin sisihin ito. Itong mga taong nasa likod niya. Kasi sa totoo lang, sa tingin ko, ang ating presidente mahina talaga. At kailangan niya ng tulong na manggaling sa atin. Ihinto na sana natin, lalo na kayo, mga Duterte, ang inyong hindi ko ma-describe kung anong gusto kong sabihin. Pero yung mga action nyo lately, inyong rally sa Mindanao pa yon, okay lang na si Sara ay nagbitiw sa kanyang pagka-secretary ng education at for any reason, wala siya sa kalamidad. Dinagdagan pa kasi niya na nagsalita na kahit daw panood, hindi niya panoorin ang SONA ng ating presidente. We are causing division. Ngayon kung sa tinginin natin, ito ay ang isang paraan lamang upang makabuild tayo ng support dahil meron tayong planong iba. Para sa akin, hindi tama. Dinidivide natin ang nasyon. Ako'y taga Mindanao din at naramdaman ko din yung injustices ng mga taong nandito sa Luzon. Kaya sa mga Duterte, mga supporters nito, ang inyong mga ginawa ay politically at sabihin na lang natin professionally, kasi mga professional kayo. Hindi ko inaasahang hahantong sa ganito. Pero kung ayaw nyo talagang baguhin ang inyong pakikitungo sa ating presidente ngayon, sana naman paggawa nyo ng paraan na ang inyong mga members ay ma-appease ninyo at masabihang huwag naman masyado. Pwede naman tayo mambabatikos but not to the extent na may mga fabrication na tayong gagawin. Para kayong, kung hindi ninyo ito ihindo, para kayong nasa kumunoy habang patuloy kayong kumikilos. Kayo ay unti-unting nilalamon ng kumunoy. So, kung tunay ang inyong mga hangarin para sa ating bansa, pakihinto ninyo ang inyong mga ginagawa na lalo pang nagpapadivide sa nasyon. Dito naman tayo sa mga grupo na ayaw talaga nila kay Marcos. Kaya lang, nakita nila na through Marcos, babagsak ang mga Duterte. Kaya nagtagumpay sila na pag-awayin ang dalawang ito. It's either kayo, dalawang grupo rin ito, na ganun ang kanilang mga strategy. It's either kayo pro-PBBM at kayo'y kaalyado talaga niya, pero sa totoo, meron kayong diluluto na mabasag ang inyong pagkaisa. Meron kayong strategy directly influencing PBBM. At ang inyong pag-influence nito ang nagpapabago sa pananaw ni PBBM sa mga Duterte. Kaya nakita nyo naman ang effect sa inyong ginawa. Yung dating magkaalyado, ngayon magkaaway na. At nagtagumpay kayo. Pero mga kapatid, ang gawa nilang ito hindi upang
matulungan si PBBM. Ang totoo nito, para si Duterte at saka si BBM ay babagsak sa kahuli-hulihan. Yan ang purpose nila, yan ang goal nila. At ayaw kong magbanggit ng mga pangalan, mga tao. Nagkamali ako noong sa aking mga previous videos. Sa ngayon, iiwan ko sa inyo ang palaisipan kung sino ang mga ito. Panamang upo, kasi ayaw ko ring mag-conclude na para bang 100% sure ako na ganito dito. Pero malaki ang possibility na sila talaga ang gumagawa nito dahil sa aking pagsaliksik at nakita ko ang sitwasyon na ito. Ihinto nyo na rin ang inyong patuloy na pagtanim na mga kaisipan sa ating presidente. Alam nyo kasi mahina si Bongbong. Kagaya ng tatay niya, mahina din siya. At madali itong papaniwalain, madaling makuha ang kanyang tiwala. At dito kayo ngayon nag-ooperate. Kasi sa inyo, ang nasa isip ninyo hindi naman talaga para sa bayan. Ang isip ninyo para sa inyong mga sarili, ng inyong pagpapayaman. At siguro meron ng hint dyan mga kapatid kung sino ang mga taong ito, kung sino ang grupo na ito. Ang pangatlong grupo ay ito yung mga ayaw talaga ni PBBM. Kasi siya ay isang Marcos. Kaya lang, nakita nila na kung kanila itong salubungin talaga, wala silang laban. Kasi noon, ang Duterte at saka Marcos magkadikit. Malakas, mabigat, walang makakatinag dito. Hindi mapasok-pasok. Pero nakakita sila ng butas, ng paraan. Nung makita nila na itong isang grupo, yung binanggit ko kanina, na manipulatively nagawa nilang papaniwalain ito si Bongbong. At unti-unting nagbago ang kaisipan at pananaw ni Bongbong sa mga Duterte. At pumasok sila. Ito ang isang grupo na tawagin na lang natin, na i-describe natin sa kasabihang, the newfound enemy of my enemy is my friend. Newfound kasi bago lang niyang nakita na si Duterte pala ay kalaban niya. Sa tingin ko, nagtagumpay sila, mga kapatid. At ito na ngayon ang resulta nila. Yung awayan ni Duterte at ng ating presidente. At hindi ko na rin nagustuhan yung awayan ito kasi parang awayan na ng mga bata. At ang kanilang common enemy dati, at itong isang nagsusulsul sa ating presidente, ay nanonood lamang at nakangiti. Nandoon yung mga hagik-hik. Ayaw nilang ipakita yung kanilang halakhak. Humahagik-hik kasi ang dating magkasama ngayon ay magkaaway na. Ito talaga ang masama sa politika. Nakakalungkot talaga mga kapatid kasi dapat sana ang ating pagtuunan ng pansin ay ang ating mga problema sa ating bansa. Kaya lang ang nangyari ngayon na isasantabi ito at pinapapasa natin sa ating presidente. Yung kanang declaration noon na ang bigas ay magiging 25 pesos na lang. Malamang hindi sa kanya galing yon. May nag-udyok sa kanya noon, may nag-suggest na maganda itong propaganda. Pero ngayon, nasaan na ang mga taong ito? At ang iba niyang mga kaisipan, kanyang mga desire, na hindi talaga galing sa kanya. Ito ang problema kasi may kahinaan talaga ang ating presidente. Pero huwag naman nating sakyan, mga kapatid,
kung ikaw ay maka-Duterte o kaya ikaw mismo ay Duterte, kung ayaw natin ang taong ito dahil siguro nakita ninyo wala talagang, sa tingin nyo na lang, walang magandang result, dapat naman sana i-maintain pa rin ang ating pagka-professional. Huwag na yung mga below the belt na dirty politics ang gagamitin. Division ang nangyari sa atin. Ito man ang mga sumusulsol sa ating presidente. Ewan ko. Paano natin sabihin ito, mga kapatid? Kasi walang amount of convincing ang mga taong ito. Nasanay na talaga sila na ganyan at talagang tingin nila successful sila sa lahat ng mga ginagawa nila. At wala naman din silang problema. Kasi kung anong mangyari sa ating bansa, meron naman silang mapupuntahang ibang bansa. O kaya, sila pa rin ang magkukontrol ng ating economy, ng ating bansa. Ito namang isang grupo na talagang kalaban noon. Hindi ko rin, wala rin, no amount of convincing din ang mga ito. Dahil sa isip nila, kailangang mabuhay uli ang kanilang political party. Kailangang mag-reign uli sila. Sila naman ang magiging powerful in authority. Kaya hindi mo talaga makumbinsi ang mga ito. Sayang lamang ang mga Duterte kasi dapat maganda na yung lakad ninyo. Si Inday Sara parang na-influensyahan lang din ito sa kanyang tatay. At yung pag-uugali namin talaga mga Bisaya, na pag-ayaw mo, ayaw din namin. Kasi sa totoo lang, kung gugustuhin ko, gusto ko rin humiwalay kami sa inyo, mga taga-Luzon. Kasi wala naman talaga kayong ginawa sa amin. Kaya lang bilang isang Pilipino, mahirap man at ang hirap. Pero ako'y naniniwala pa rin na baka may pag-asa pa. Ngayon kung pinagbibintangan nyo talaga na si Digong ay maka-China at kayo'y lilipat na sa Amerika, foreign policy ay babaguhin natin, wala namang masama roon. Kailangan kasi natin may kaalyado din. Kailang manimbang pa rin tayo kasi baka isang araw, ako mismo, makapipiliin ko ang China na lang na mag-invest sa aming bayan. China na lang, sabihin namin dito na lang kayo mag-invest sa Mindanao. Ang problema lang, hindi ko alam kung ano ang magiging mga limitasyon nito dahil sa ating constitution, ating mga batas. Pero sa tingin ko, wala nang ibang makapagpa-improve sa Mindanao, China lang. Kasi kung Amerika, yun nga pati tikim-tikimin lang tayo ng mga maliliit na amount ng tulong. Pagkatapos ang ating politika, how we govern, ay kukontrolin nila. Ang China naman iba, papapasukin ka nila, hindi nila kukontrolin yung iyong governance, how you govern. Pero naman, economically, talagang take advantage ka. Hindi ko ma-describe sa inyo ngayon mga kapatid, hahaba tayo. Pero yun ang style nila. Sa economy naman sila. Talagang pibigain yung meron ka financially sa economics naman. Ito namang sa Amerika, politically. Kaya sa dalawang ito, mahirap talagang manimbang kung saan ka. Pero kung gusto natin ng progress, materially, sa ating bansa, sa ating isla, sa Mindanao, punta na lang tayo ng China. At least siguro roon, ewan ko lang, baka meron na namang magano na mga issue. Baka gawa ng paraan, mga kapatid. Kaya, ang panawagan ko, hindi dito sa mga nag-manipulate
ng ating presidente. Hindi rin siguro ako mananawagan dito sa mga nagkukunwari na nagustuhan na nila ang ating presidente. Ang Marcos, isa sa mga Marcos, kasi kaaway talaga ni Litong Mortal. Hindi totoo na sila ay natuwa sa SONA. Hindi totoo na natuwa sila dahil nabanggit ni PBBM na alisin na niya ang Pogo. Hindi totoo, natuwa sila. At kita mo naman sa mga non-verbal languages nila. Ang aking panawagan ay dito sa mga Duterte, mga supporters nito at lalo na ang mga Duterte mismo. Bilang isang Bisaya, taga Mindanao, ang ating pagka-mapusok at ang ating arrogance na rin ang tawag ko niyan. Na pag-ayaw nyo, adiwag, is a form of narcissism. Ang ating pagsalita na sinabi natin, kahit panood, hindi ko panoorin ang SONA ng ating presidente, is a form of narcissism. Ang ating pagsabi na ang presidente natin ay bangag is a form of narcissism. Kung hindi ninyo baguhin ang inyong pag-approach sa situation ngayon ng ating bansa, sayang. Sayang, kasi ang support ng almost sobra sa kalahati ng Pilipinas ay nasa inyo. Baka unti-unti itong mag-dwindle at mawalan patuloy tayo ng isang pagkakataon na tayo'y makasali sa political arena at makagawa tayo ng magandang kontribusyon sa ating bansa. Ihinto nyo na at baguhin ninyo yung sistema. Totoo, meron tayong mga nakitang hindi maganda. Pero pag pinilit nating baguhin ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga aksyon na impluensyahan ang kaisipan at damdamin ng ating mga kababayan, na makita mo napakababa din ng antas ng kaisipan. Mababa ang antas ng kaisipan. Kasi ginagamit natin ang damdamin ng ating mga kababayan. Wala akong pinapanigang parte, political parte. Ang akin lamang nakita ko ang pagkakataon, mga Duterte, ang pagkakataon na nandyan na kahit hindi niyo ito makuha dahil nga mas malakas itong dalawang grupo na nagtutulungan upang sirain itong ating presidente at kayo mismo. At least man lang in the end, walang masasabi na kaya nagkaganito kasi ang mga taong ito ganito. Ang batas ng kalikasan ay hindi natin masupil. Ito ay ang masusunod, hindi ang ating akala na ito ang dapat gawin para ito ang magiging resulta nito. At ang batas ng kalikasan nagsabi, what you sow is what you reap. Magandang umaga po sa ating lahat.